Isang mapagpala at magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning! Tayo po ay nasa ika-22 linggo sa mga karaniwang panahon. Ngayon din po ang unang araw ng buwan ng Setyembre. At muli tayong nagpapasalamat sa Diyos sa maraming biyaya na ating natatanggap sa pamamagitan ng pagdulog natin sa misang ito. Salamat sa Diyos. Tayo ay sama-samang sumasamba bilang isang komunidad. Sa kasalukuyan, tayo rin ay naghahanda sa pagdiriwang ng ating kapistahan. Alam natin, next Sunday, next week, ang ating piyesta, ang pista ng parokya. Kaya nga isinasagawa natin ngayon ang mga nobinaryo sa karangalan ng ating mahal na Birheng Maria, Maria Bambina. At sa susunod na linggo, ay pagdiriwang natin ang kanyang kapistahan. Piyesta na, no? Kay bilis ng panahon, no? At ito na yata ang aking pampitong piyesta dito po sa Nativity of Our Lady Parish. Patuloy tayong nagpapasalamat sa Diyos sa mga biyaya. Patuloy tayong sinasamahan ni Maria patungo sa puso ng kanyang anak na si Jesus. Mga kapatid, sa atin pong ebanghelyo ngayon, sinasabi sa atin ni Jesus, hindi ang pumapasok sa bibig ng taong nakapagpaparumi sa Kanya sa mata ng Diyos, kung hindi ang nagmumula sa Kanya, lalo na yung mga bumubukal sa Kanyang kalooban. Sa mga pananalitang ito, inihayag ni Jesus ang Kanyang disgusto sa mga Pariseo at Eskriba, dahil sa labis nilang pagpapahalaga sa kalinisan, purity. Alam nyo mga kapatid, sa panahon ng ating Panginoon, maraming mga purity laws ang mga Hudyo. Nandidiyan yung kakaibang klase ng paghuhugas ng kamay, yung paglilinis ng kanilang kinakainan, yung mga gamit nila sa pagkain. Kasama na rin dyan yung pamamaraan ng paglilinis nila ng mga nabili nila sa palengke at kung ano-ano pa. At ito'y itinuro sa kanila ng kanilang mga magulang. No? Kaya nga, para sa isang karaniwang Hudyo, hindi ito pwedeng iset aside. Kasi itinuro ng matatanda, itinuro ng mga nauna pang henerasyon. Kaya nga, sa panahon ng ating Panginoon, these are the purity laws, purity rules. At marami pang dumarami, lalo pang dumarami yung mga rules na iyan sa paglao ng panahon. No? Kaya nga, pinuna ni Jesus ang gawaing ito, hindi dahil sa mali ito. Kasi kung titingnan natin hanggang ngayon naman, yun pa rin naman ang turo sa atin. Kung ayaw ninyong magkasakit, lagi kang maghuhugas ng kamay. Kung ayaw mong makakain ng masama, lahat ng kinain mo o kakainin mo, kailangan hugasan ng mabuti. No? Hindi sinasabi ni Jesus na masama yung paglilinis o yung paghuhugas. Pero, ang pinupuna ng ating Panginoon ay yung minsang pagsobra ng pagpapahalaga sa mga bagay na ito. Hindi mali ang paglilinis, pero kung ito ay sumosobra na at parang wala na sa tamang katuwiran, doon ito nagiging mali. Maaaring maging maganda kasi yung panlabas, pero hindi naman napapahalagahan ang kalooban. Mahalagang pwedeng nakikita yung image, pero hindi naman talaga yun yung sumasalamin sa nangyayari sa kalooban. At alam nyo, minsan pwedeng mangyari din yan sa atin, no? Halimbawa, sa gawa ng pagsamba, no? Minsan napakaganda ng ating liturhiya, napakaganda ng mga awit, ang ganda-ganda ng damit ng pari, pati yung damit ng mga naglilingkod. May mga insenso pa, maganda yung mga kanta, inaawit ng salmo. Pero ang tanong, nakakapagdasal ba? Naririnig ba talaga ang salita ng Diyos? Napapakinggan ba talaga ang salita ng Diyos? At ang mas mabigat ng tanong, na isasabuhay ba ang salitang naririnig natin sa loob ng ating liturhiya at pagsamba?
Sa ganong diwa, kanya-kanya tayo ng pagtugon. Kasi kahit na pagandahin natin ang ating gawang pagsamba, kahit na very powerful ang homily ni Father, pero kung hindi naman naririnig ang salita ng Diyos at hindi na isasabuhay sa pang-araw-araw na buhay, baka nagkakaroon ng paglayo sa diwa ng ating Panginoon. Panlabas at panloob, may mga taong maraming ginagawang apostolic works at minsan, mas malamang sa malamang ipinopost ito sa mga social media, kaya tuloy hinahangaan ng maraming mga tao dahil sa kanyang kabutihan na ginagawa. Ang dami ng kanyang mga social involvements. Pero minsan, magandang tanongin din, ganun ba talagang nangyayari sa kanyang pribadong buhay? Baka naman sa dami ng mga charitable works, hindi naman pala nakakapagbigay ng tamang sahod sa kanyang mga trabahante, masamang magsalita sa kanyang mga kasambahay. Sayang, sana nagtatagpo yung nangyayari sa labas at yung nangyayari sa kalooban. May mga taong alagang-alaga ang kanilang sariling katawan, very attractive. Siguro alagang-alaga sa Kojic soap. No? Ang puti-puti na kasi nagpapa-beauty parlor, nagpapaspa, ginagastosan ng magagarang damit, amoy baby parati kasi sa dami ng pabango na inilalagay sa katawan. Pero sa pribadong buhay, gumagawa ng masama. Patuloy sa paggawa ng kasalanan, kahalayan, korupsyon, paninirang puri at pandaraya sa kapwa. Mga bagay na kung tutuusin ay hindi naman talaga galing sa labas, kundi bumubukal sa kalooban at puso ng tao. Mga kapatid, kapag sarili na natin ang naging pamantayan na tama ako, mali kayo, unti-unting nawawala na ang pagsasaalang-alang sa kapakanan ng kapwa. Kaya nga mga kapatid, mabigat ang mensahe ngayon, pero kailangan nating harapin. Ang paanyaya sa atin ngayon, look at our intentions. Of course, our intentions can never be pure, 100%. There will always be impure intentions in our hearts. But we can always beg the Lord for the grace to always purify our intentions. Pangalawa, magandang makita din natin, bakit nga ba gayon na lamang ang labis sa pagpapahalaga ng mga Pariseo at mga Eskriba sa kanilang kalinisan? Sa totoo lang, it's not about cleanliness. Sa likod ng kanilang isip, pwede silang magtago dun sa imahe ng kalinisan. Simple lang naman, kaya ako papahalagahan ng labis na kalinisan para ako'y mahiwalay. Iba kayo, iba kami. Mas malinis kami at kayo hindi malinis. Kaya nga nagiging excuse para ihiwalay ang sarili sa kapwa sa pamamagitan ng labis na pagpapahalaga sa kalinisan. Maghuhugas ako ng kamay kasi ayoko mapabilang sa mga marurumi. And in effect, parang sinasabi, ayokong ma-involve. Hugas kamay. Hindi ba yan naman ang ginagawa ng mga taong ayaw makisangkot? Ayaw nang makialam? Ayaw nang madamay? Naalala ba ninyo si Poncio Pilato? Anong ginawa niya? Naghugas ng kamay. Ayaw makisangkot, ayaw madumihan, ayaw ma-involve. Ang mga Pariseo at Eskriba ganon din. Naghuhugas dahil ayaw nilang magkaroon ng kaugnayan sa mga hintil. Ayaw nilang magkaroon ng kaugnayan sa mga marurumi at mga makasalanan. Di ko naman problema yan eh, problema mo yan. Hindi kita pananagutan. Pero ang hamon ni Jesus, buksan ang puso, isabuhay ang panibagong utos. At ano yung utos na yan? Ano yung batas na yan? Ang batas ng pagmamahal. Ang tawag ng pagmamahal, handang marumihan.
Kung ikaw ay nagmamahal, you are ready to get dirty. Your hands will be dirty. Di ba? Hindi pwedeng sa mga magulang na nandito, hindi pwedeng meron kang anak, baby, na nakyutyutan ka lang sa kanya. No? Kasama sa tawag ng pagmamahal, yung lilinisan mo yung dumi, paliliguan mo, no? Aalagaan mo, sisiguraduhin mo na maayos ang kanyang buhay. When we truly love, our hands will definitely get dirty. Ang tawag ng pagmamahal kasi hindi nag-aatubiling tumulong. Ang tawag ng pagmamahal nakikipagkaisa, handang mag-abot ng kamay at dumaramay sa kapwa. Kaya nga mga kapatid, ganito rin ang hamon ni Apostol San Pablo sa ating ikalawang pagbasa sa umagang ito. Sabi niya, kinalulugdan ng Diyos ang tumutulong sa mga balo at ulila. At sino nga ba ang mga balo at ulila sa panahon natin? Marahil yung mga taong lumalapit sa atin para humingi ng tulong, yung humihingi ng ating oras, atensyon at panahon, kaibigan man natin yan o kapamilya, alam natin kapag tayo'y tumutulong, handa tayong madumihan ng kamay, handa tayong mag-abot ng kamay, handa tayong makisangkot, handang madumihan. Mga kapatid, sa linggong ito, inaanyayahan tayo ni Jesus na tingnan at suriin ang ating kalooban. Ang mahalaga ay hindi ang panlabas, mas mahalaga ang kalinisan at kadalisayan ng puso. Tumugon po tayo sa tawag ng pagmamahal at pagmamalasakit sa kapwa. Siya nawa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.